Espiritual na buhay kaya nag-grow up? May pagbabago kayang nagaganap? O binabalot na ng pagpapanggap at puro na lamang nega at fake news sa buhay ang nakakalap? Kumusta ka? Buhay mo ay nagle-level up pa ba? Graduate ka na ba sa mga kaisipan at gawaing dapat kinakalimutan na? Well, congratulations kung ganun ka na. Paano kung hindi pa? Halika, tara at manood ka. Moving up, anong level ka na? Graduate ka na ba? Pag-uusapan natin yan ngayong gabi kasama sina Pastor Val at Kuya Aris. Magandang gabi po mula Luzon, Visayas at Mindanao sa aming mga kagising. At magandang araw naman po, umaga, tanghali, gabi sa bawat panig at dako ng mundo. Isa na naman pong Gising Kabataan episode ang matutunghayan po natin ngayong gabi. Again, talaga na naman po, Daddy, no, ito yung inaabangan tuwing Tuesday ng gabi. Right, at medyo meron pa po kaming ang tawag doon, hangover nung nakaraang Tuesday, kung saan tayo po ay nagkaroon ng kwentuhan at kantahan sa atin pong anniversary. At grabe, sabi nga, marami nag-comment para daw tayo nasa Cuneta Aso Dome. They felt it. Same anointing daw na yung nararamdaman nila dun sa mga talaga nakaka-attend sa atin, no? Sa mga conferences natin. Talagang sabi nila, same anointing, same move of God, and at the same time, they just felt the power of God as we sing, as we pray, as we declare the move of God sa mga nanonood ng gabi nyo. Yes, kaya maraming salamat po sa sumubaybay sa atin. For almost 1 year, hindi lamang po yung last episode po natin, kung hindi hanggang ngayon, kayo po ay nanonood ng Gising Kabataan Live. We just wanna thank you. We just wanna praise the Lord in your life sapagkat alam po natin, ito'y sa tulong ng Panginoon at sama-sama po tayo dito na nagtutulungan sa panonood nyo po, sa pagbibigay natin ng mga gandang episode. And we believe this is a collaboration of the work of the Holy Spirit to each one of us. Kaya continue to support this Gising Kabataan Live para mas lalo pa po tayong magising sa katotohanan na nais ng Diyos sa buhay po nating lahat. We would like to thank again Pastor Sunny Sampot and Pastor Aline, no? Doon sa we miss you po. pagpapaunlak nyo po na doon tayo karoon ng GK Live sa Imus, Cavite. And alam nyo ba, alas 3 na kami na madaling araw nakauwi. Kasi kulang pa yung panahon. Talagang grabe yung usapan, yung balitaktakan. At ngayong gabing ito ay alam ko na sasamahan nyo muli kami sa loob ng another 1 year. Yes, and more years. And more years to come. Because hanggat may kailangan gisingin, kami po ay manggigising. Amen. So, Daddy, hindi ko rin po natin kakalimutan, syempre, yung si Ate Jai, yung anak, at si Ate Carmel, na anak po nila Pastor, and even yung POG, yung Praise of God Church po, na tumulong po sa atin upang yung first anniversary po natin ay mapangyari. Again, we shout out po sa ating pamilya po dyan sa Imus, Cavite, sa POG Church. Opo, kung nakikita nyo lang po, kung nandun lang po kayo sa studio, mararamdaman nyo po na lahat ng gumagalaw is in the presence of God. Yes. Lahat ng nandoon talagang we move according to the leading of the Holy Spirit. Yes, kaya ngayong gabi po, isa na naman pong mabungang usapan ng ating pag-uusapan. Kaya inaanyayahan po namin kayo sa mga nanonood po sa atin,
comment now, mention names now, para mas lalo pa po nilang marinig ang katotohanan na nais na iparating sa atin ng Diyos na buhay. Help us to share, like this episode po at i-share po natin at mag-comment po kayo. Samahan niyo po kami sa kwentuhan at usapan ngayong gabi. Sapagkat ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay napapanahon dahil marami nang gumagraduate po. Right. Karamihan ay gumagraduate na. Kaya daddy, ang topic natin for this night is about moving up. Anong level ka na? Graduate ka na ba? Yan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil po graduation ngayon, maraming nagtatapos, maraming nagmo-move up na naman at may panibagong hakbang na gagawin sila sa kanilang buhay. Yan po yung pag-usapan po naman natin bilang tayong mga Kristiyano. Anong klaseng version na meron tayo, Daddy? So ngayong gabi, pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat nagle-level up or nagmo-move up sa ating mga buhay Kristiyano. Kasi mahalaga na maunawaan natin na tayo kinakailangang lumagurin at tumaas ang ating mga pananampalataya, ang ating mga pamumuhay Kristiyano. So kailangan natin mag-level up, mag-moving up, kaya tatalakayin natin yung mga bagay at ugali at kaisipan na dapat ay graduate o tapos o tinapos na sa ating buhay. Karamihan po, itong pag-uusapan natin ngayong gabi, karamihan maraming nag-fail dito after they met the Lord Jesus Christ. Akala nila pagkatapos nilang tanggapin si Jesucristo, then Christian life is done. Right. No, there is a process po. Meron pong mga bagay na dapat po tayong umuunlad, dapat nagmo-moving up, dapat nagle-level up, at dapat na mga iniiwan natin. Kaya ngayong gabi, yan po ang mga sasagutin po natin. But before that, Daddy, let us define kung ano po yung kahulugan ng moving up at level up. Okay, moving up, it means you change your position, especially in order to be near someone or to make room for someone else. Meaning, change your position. And it's for better. That's right. It's for growing up. It's for level up. Okay? What? So, moving up simply means din po, we go higher level, we go in a higher grade, we go in a higher class. Kaya po may up kasi moving is a change. But yung up, that's the direction that we need to take. Yung po'y pataas. So yung moving up, it simply means we go higher, we go to another level. Sabi nga ni Daddy, a better version of each one of us. Yes. Kaya sa gabi pong ito, samahan nyo kami. Kung kayo po'y may mga pananaw, meron kayong kuro-kuro, na nais nyo pong marinig namin, you can comment below. Yes. Because we just want to hear from you as well. Kasi ito pong programang ito, ay hindi lamang kami ang dapat nagsasalita, kundi nais din po naming marinig kayo mismo na aming tagapanood kung ano yung inyong mga pananaw, kung ano yung inyong mga pagtingin dito, kung bakit tayo dapat mag-level up, kung bakit tayo dapat mag-moving up sa ating mga buhay Kristiyano. At wag po nilang kakalimutan sa kanilang pagko-comment po, please don't forget our official hashtag for this night. Our official hashtag for this night is hashtag GK Moving Up. All caps lock po. Yan po ang ating official hashtag tonight. So right now, napag-usapan na po natin yung kahulugan ng level up, napag-usapan na po natin yung meaning ng moving up. Let's go deeper right now, Daddy. Pag-usapan naman po natin, ano ba yung mga aspeto sa buhay po natin na dapat nagle-level up tayo or nagmo-moving up tayo. Maaring, Daddy, sa ibang mga young people, they know very well this word, level up. No? Kasi yung iba, talaga naman sa Mobile Legend nila, level up na level up. So, but hindi natin yung pag-uusapan. Pag-uusapan natin yung aspeto ng buhay po natin ngayong gabi. Oo, because in 2 Peter chapter 3 verse 18 says, "But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Yes. So the Word of God says, let us grow. So kapag ikaw ay namumuhay sa pananampalataya, spiritually, you need to level up our maturity or our
faith. Yes, the first one that is yung spiritually. Tama po ba? Yes. And then yung maturity, it follows. And then yung faith, it follows when you are spiritual. And 1 Corinthians chapter 14, verse 20, it says, sabi po doon, brethren, do not be children in your thinking, yet in evil be infants, but in your thinking be mature. The second one aspect po na dapat na lumalago tayo pagkatapos po ng spiritual is yung mental natin. Mentally. Okay? The way we think, as Bible says also in Proverbs 23:7, what man thinks of himself, so be it. Dapat ang mindset po natin ay nagiging katulad ng kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. As Corinthians says also that we have a mind of Christ. Right. So not only spiritually, mentally, but also emotionally. Yes. The way we feel for ourselves and for others, our emotions should be level up, enable for us to be controlled by it, but be controlled by the Holy Spirit. Yes. So it is very important that we are controlled by the Holy Spirit, not Our in our emotions. emotion, not in our human being, being a human being, but be controlled by the power of the Holy Yes. Spirit. Kagaya nga po ng sabi ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. And Proverbs 4:23, it says, guard your heart because issues of life comes out from it. Mula po sa puso, sa emosyon. As Bible says also in Matthew 22 verse 37, we should love the Lord with all our heart. I believe ito po'y pinapapuntahan at pinapatunayan ng Panginoon that we are going to mature also. As we love the Lord, we are going to mature in our emotions. Di po natin sinama, if you're going to see it, the three aspect na makikita po natin na pinag-usapan natin is spiritual, mental, and then emotional. Kung pagtitingnan po natin, it's all inmost being, Daddy. It's all inmost being. Bakit? Di na po namin sinama yung physical. It is all because yung physical, it's natural na lumalago. Tama po ba, Daddy? Right. Kasi yung wala namang natiling infant. Tama? Yes. Pero merong mga tumatandang paurong. Tama, di ba, Daddy? At pag tumatanda kang paurong, medyo hindi maganda yun. Yes. Kasi parang bonjing ang labas mo Yeah. niyan. Tumatanda ka, pero paurong naman, no? Parang lagi ko sinasabi, kapag ka ikaw ay hindi na baby at may dala ka pang chupon, That's right. ay ang pangit Hindi ng na bagay. tignan, no? Hindi siya bagay at katawa-tawa na ang dating. So, ganun din naman sa ating mga pamumuhay spiritual, emosyonal, mental, dapat ay ito ay nadadala sa ating paglago Yes. o sa ating pagmamature o sa ating pagtanda. Hindi na iiwan yung paglago. Hindi yung edad lang That's ang right. tumatanda, hindi yung edad lang ang nagmamature, kundi in all aspect, you are making yourself going up and level up. Yes, let's be clear po. In the Word of the Living God, in the Bible, maturity is not about age. Maturity is about walking in the Word of the Lord. Maturity is how we understand life with Christ. Right. Daddy? Yes, we need to understand that we need to be matured spiritually. And if Amen. you want to grow in your faith, grow in your Christian living, grow in your life, you need to level up yourself That's in right. all Aspect. aspect of your life. Amen. So much for that. Pwede po bang marinig po namin ang inyong mga comment when it talks about kung ano po yung mga dapat po nating immature o meron po kayong mga experience that you really feel that you are going to maturity in the aspect of maybe spiritual, emotional, or intellectual. Pwede po bang pakishare po ang inyong mga experience or mga bagay na naranasan nyo upang mabasa po namin sa comment. At habang wala pa po kayong comment, basahin po natin yung susunod po nating pag-uusapan. Ano Yes. naman yung mga hindrance kung bakit hindi nakakapag-level up ang isang Kristiyano o ang isang tao, Daddy? What's the hindrance of not leveling up in this aspect? Sa pinag-usapan natin, Daddy, di ba, yung spiritual, intellectual, emotional, ano yung nagiging hindrance of those things? Okay, number one is the corrupted Thoughts. thoughts.
No? So Romans chapter 8 verse 6 says, "For the mindset on the flesh is death, but the mindset on the spirit is life and peace." So if your mind is corrupted with the things in this world, hindi ito makapagdadala sa iyo sa paglago ng iyong pananampalataya. Ang dami kasing ngayon kasi, sa dami nating napapanood sa social media, sa YouTube, sa Facebook, na bigla-bigla na lang nagpa-pop up. At kung ikaw ay hindi talagang magiging matalino, at kung hindi mo talaga pipiliin kung ano yung dapat mo lang panoorin at hindi mo dapat pinapanood, because it will not help you in spiritual growth or your spiritual level up. Pag hindi ka naging matalino, yung thoughts mo ay makukurap. Yes. At ito ang magiging dahilan kaya ang isang Kristiyano hindi lumalago. Kaya ang isang Kristiyano hindi nagle-level up at hindi nagmo-moving up. Yes. Romans 12:2, sabi rin po na Romans 12:2, let us not be conformed to this world, but let us renew our mind, our thoughts by renewing, let us be transformed through renewing our mind. It simply means po yung thoughts natin, Philippians 4:8 says also, sabi doon, whatsoever honest, just, true, novel, whatever praise report, we might think of these things. Big sabihin, pag Kristiyano ka po pala, hindi basura ang inilalagay mo sa iyong kaisipan. When you become a Christian, it is our responsibility to respond, to feed our thoughts by good works of the Lord and the word of the living God. Amen po ba? Yes, kaya sa mga nanonood po ngayong gabing ito, maging mapagbantay po tayo. Ano po ba yung mga ipinaglalagay natin sa ating mga kaisipan? Yes. Kailangan po nating bandayan yung mga inilalagay natin sa isipan. At of course, if you're a Christian, you need to be transformed. Yung sinabi mo nga sa Romans chapter 12, we need to be transformed in our mind, in our heart, in our whole being. Kasi pag walang transformation, baka hindi na born again. Kasi sigurado ako, pag na born again, may transformation. Hindi pwedeng wala. Because being born again is experience with the Lord. So, kaya sa mga nanonood po, kinakailangan bantayan ang ating mga kaisipan, huwag pasukan ng mga basura at laging salain yung mga bagay na ipapasok natin sa ating mga kaisipan. Yes. Pangalawang reason kung bakit may hindrances sa ating mga paglago po. Proverbs 4:23, as I have said a while ago po, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yung pangalawang reason kung bakit po meron po tayong, hindrance kung bakit di po tayo lumalago, because we don't keep our heart pure. Unguarded heart, di natin binabantayan yung puso natin. As Matthew 5:8 says also, blessed are those pure in heart, for they will see the Lord. Again, it is our responsibility to respond na ikip po natin ang sarili po natin na tayo po ay may pusong dalisay sa ating Diyos na buhay. I believe it is Jesus Christ who clean our hearts, but through our thoughts and through guarding our hearts, through the power of the Holy Spirit, and we give ourselves to the Holy Spirit, I'll tell you, talaga pong mababantayan po natin yung puso natin. As Psalm 119 verse 109 says, ang sabi doon, how can a young man keep his way pure? Sabi doon, by living the word of the Lord. It simply means we can guard our heart. So, pangalawang reason po, yung hindi natin pagbabantay sa puso po natin. Mahalaga kasi yung pag-reign ni Jesus. Yes. Sa bawat puso. Tandaan po natin, sabi mo nga kanina sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya. Alam nyo nagiging tama lang po ang takbuhin ng puso ng isang tao kapag kapapabayaan natin ang ating Panginoong Jesucristo ang umupo sa puso natin. True, that's right. At siya ang magdesisyon kung ano man ang gusto ng Panginoon na gawin natin, bawat tibok, bawat gagawin, bawat nanaisin, because the heart is very important. That's why you can only do the right thing in your heart if you will allow Jesus to reign in your heart fully. Yes, amen. Amen for that, Daddy. So, kailangan pong bantayan natin ang isipan, bantayan ng puso, because a corrupt thoughts
And ang guarded heart is the reason why there is an hindrance para hindi po tayo lumago. Pangatlo, Daddy. Number 3 is lack of devotion and Yan. prayer life. Amen. Napakahalaga po ng devotion because devotion is our life as well. Because as a Christian, if you don't have devotion, naku, mamamatay ho ang spiritual life nyo. That's right. May mga nagtuturo po ngayon na kahit di na daw mag-devotion, kahit di Hindi na daw nagkakasala. manalangin, ay hindi daw nagkakasala because of the grace of God. Mga kapatid, kailangan po natin ng devotion. Kailangan po nating manalangin sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi sa atin na kinakailangan tayo tumawag sa ating Panginoon at siya'y sasagot at ipapakita niya yung mga kamanghamanghang bagay na hindi pa natin nakikita. Yun yung sinasabi ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. So that's why God wants us to pray. God wants us to have a devotion. Because when you have devotion, you know, you will enjoy your daily life. Sabi ng Matthew 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Yes. Alam nyo, medyo mahirap po eh. Gusto ng gusto ng spirito, pero ayaw ng laman. Tignan nyo ho. Minsan gusto natin manalangin, pero inaantok na yung katawan natin. But we need to choose to have our daily devotion and we need to choose to have our daily prayer. Daddy, meron po ako dyan question kasi I've heard some young people or some leaders in the church, they said, kuya, yung iba nga nagdi-devotion pero nawawala sa church. Yung iba nagdi-devotion, nagbabasa, nananalangin, pero hindi pa rin lumalago. Kasi yun yung mga ibang kaya parang yun yung question. Ano masasabi mo naman about that, Daddy? Sorry. We're live po. Come again. Okay. Pasensya na Meron po kayo. kasi tayong... Kasi medyo napakaganda po ng pakiramdam ko at actually po, we're just having live pero sa totoo lang po, we're doing good. Yes, praise the Lord. But anyway, again, our question is, kasi we've heard to some young people, some leaders, Daddy, sabi nila, yung iba nagdi-devotion, kuya, nagdi-devotion pa, pero yung iba nagpa-fall din naman sa sin. Yung iba nagdi-devotion tapos nawawala rin naman sa church. But what can you say about that? Okay, yun na nga yun eh. Kung yun ngang nagdi-devotion at yung nananalangin araw-araw ay napofall sa temptation at bumabagsak, di how much more yung hindi. Kasi when you don't have devotion, how your spirit will grow. That's right. How your spirit will be refreshed. Alam nyo, yung ating pagdi-devotion, yun ang pagkain ng ating kaluluwa. So, kaya mahalaga na tayo mag-devotion. At yung pananalangin natin ay pakikipag-usap natin sa Diyos. So, kung mahal mo ang Diyos, pag gusto mo makipag-usap, di ba? Yung mga may crush nga, gustong-gusto makipag-chat. Bakit? Crush nila eh. Kapag meron silang nai-inlove sila, gustong-gustong mag-text, mag-chat sa Messenger, sa Facebook. Bakit? Kasi in love. Gustong laging kausap. Kung tayo in love sa Diyos at sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon, we also enjoy our devotion and we also enjoy our prayer time. Because when we have a devotion, we can hear the voice of God speaking to our lives. And when we pray, we give to God what is in our heart. Yes. Sinasabi natin sa Diyos kung ano yung nasa puso natin. Amen. I agree with that. So siguro sundan ko lang, Daddy, na kasi I believe, ito yung lagi yung sinasabi rin ni Daddy, devotion is not a religious act. Tama po ba, Daddy? You have to encounter the Lord Jesus Christ in your devotion, in the Word of the living God. Yun po yung importante ng devotion. Kasi sabi po ng Matthew 6:4, pag nasumpungan ka ng Diyos sa secret place mo, that's why it's very important na ma-meet up mo ang Panginoon, then publicly He will reward you. Yung iba siguro, Daddy, they're just doing religious act, kaya ganon. Kaya yun yung nasasabi nila. Iba nagdi-devotion pero nawawala pa rin sa church. Kasi katutunayan, Daddy, ikaw, a living testament, and even me, a living testament, that through devotion, 38 years you're serving God, 21 years, because of this devotion, because of the Word of the living God na mga pinangawakan natin, di tayo bumitaw sa mga iba't ibang klase na mga bato ng challenge ng buhay na meron tayo. Tama po ba, Daddy? Yes, and you will be strengthened. Yes. When you have
personal devotion, when you have a daily prayer and devotion, you will be strengthened. Hindi ka Kristiyanong wala lang. Bawat araw may paglago. Yes. Bawat araw nagle-level up ang iyong pananampalataya. Bakit? Because of the devotion. You hear the voice of God through the Word of God while you are reading the Bible when you have a devotion. Amen. And you give your emotion, your feeling to God while you are praying unto God, right? Yes, amen. So ngayon po, before we continue, let's just read some comments po na meron po tayo. Si Reg Garcia Perona, sabi niya, it reminds of who we are in Christ and who He wants us to be. Yes, totoo po yan. Kung ano yung gusto ng Diyos, tayo po'y lilikhain niya, hindi kung ano ang gusto po natin. Amen po ba, Daddy? It's, actually, it's about what God wants us to be. No? Kung ano nang sinasabi ng salita ng Diyos, ito po'y mananatiling yon. Hindi pwedeng magbago. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, yun yon. Yes. Kaya nga hindi pwedeng sabihin natin na yung Biblia hindi salita ng Diyos. No? That's right, true. Kasi ang basihan natin ng pangungusap ng Panginoon ay sa Biblia pa rin. Kinakailangang nakalinya kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. At hindi po tayo lalabas. Yes, there are revelation from God, and I experienced that as well. The fresh revelation, and you will enjoy the revelation of God, but still, it's according to the Word of God. Hindi pa rin siya lalabas sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Nananatiling ang Biblia ang basehan natin ng anumang mga pangungusap ng Diyos sa ating mga buhay. Yes, I totally agree with that, Daddy. So, basa po muna tayo ng comment, Daddy. Wala ka po ba nakikita? Leslie Goron, sabi niya, legit po, iba po yung buhay pag nalayo sa church. Pinapatunayan niya, pag malayo sa church, ay iba ang buhay. Hindi ko pa po na-experience yan kasi talaga pong all throughout of our lives, so nagkaroon tayo ng muwang, talaga po. Ayan, si Reg ulit. Talagang busy si Reg. Sabi niya, doing daily devotion help us remember the important truths of what being followers of Jesus is all about. Yes, I agree with that, Miss Reg Garcia Perona. Okay? Meron din po dito, ito maganda. Pero wala po ata sa topic natin. Kay Ate Patricia, sabi niya, oo nga tay, pansin ko, need nyong ipahinga yung voice niyo. Thank you for the concern, Ate Patricia. Thank you. Alright, so ayan. So again, we talk about kung ano po yung mga reason kung bakit may hindrance. Kanina pinag-usapan po natin yung mga dapat mag-level up sa ating aspeto ng buhay. And then we talk about right now yung hindrance kung bakit hindi tayo nagle-level up or nagmo-moving up to our spiritual life or our emotions or our intellectual things. So ngayon po, let's talk about naman po na mga bagay na dapat nating maunawaan kapag nasa process po tayo ng moving up or ng level up. Na po kasi, I believe moving up is a process. Tama po ba, Daddy? Life is a process. I believe so, no? Ang buhay po natin, hanggat kaya, sabi po ng Corinthians 3:18, if I'm not mistaken, 2 Corinthians 3:18, that from glory to glory, we are changed. It simply means, hanggat di pa po bumabalik ang Panginoong Hesukristo sa buhay po natin, there's no exemption. Everyone and anyone na sumusunod sa Panginoong Hesukristo must be transformed every single day of life. Why? Because there is a process sa buhay po natin. And that's what makes us sanctified, that's what makes us purified, that's what makes us grow sa ating mga spiritual na buhay. Kaya ito yung mga dapat po nating maunawaan ngayong gabi, Daddy, sa proseso na meron sa atin bilang tayo nasa level up. Our moving up. So ano po ba yun, Daddy, yung mga dapat maunawaan nila? Number one, new level requires new level of commitment and passion. Yes, true. Luke chapter 12 verse 48 says, from everyone who has been giving much, much will demanded. And from the one who has been entrusted with much, much will be asked. So meaning, habang tayo'y lumalago, habang tumataas, yung ating pananampalataya, nagle-level up, nag-moving up, yung ating level of commitment tumataas din. Yung ating passion ay lalo ring tumataas
ng tumataas. Kasi habang lumalaki, yung ibinibigay na responsibilidad sa atin, lumalaki rin yung ating pananagutan sa harapan ng Diyos. Amen. Itong verse pong ito at itong puntos pong ito, this is what showcase the Lord, yung pagiging just ng Panginoon, Daddy. Kasi most of the time, Christian are misunderstood the love of God, Daddy. Kaya nga yung mga grace, dahil mahal ka ng Diyos, di ka na magbabasa. Dahil may biyayang Panginoon, di ka na mananalangin. But you've got to understand, God is loving God, but let us not remove one of the characteristics of God, that He is just. He is holy. Tama po ba, Daddy? Right. And alam nyo, kapag ka sinabi mo na hindi mo na kailangan manalangin, hindi mo na kailangan ng devotion at walang impyerno, bakit pa tayo kailangan mag-moving up? Bakit pa kailangan mag-level up? Ba't pa tayo kailangan mamuhay para kay Kristo? What is the sense of that, no? Kaya nga gusto po naming sabihin sa bawat isa na tayo po bilang mga mananampalataya, natural po yung paglago natin dapat. That's right. Kasi ang Diyos ho mismo nagre-require na kinakailangan mag-level up tayo at lumago sa ating mga pananampalataya, hindi lang sa ating pananampalataya, even in physical aspect, emotional aspect, no, lahat yan. Kasi kapag maayos ka, pagka inayos mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos, madadala yan eh. Hindi pwedeng hindi. No, your attitude, your way of thoughts, living, your way of thinking, your way of moving, lahat yan. Kapag nag-level up ka, lahat ng bagay na yan ay maayos at gaganda. Daddy, I just really want to share yung one of the teaching na lagi mong tinuturo sa atin sa church that I really love, na ang tagal-tagal na to at lagi ko pa minsan to naririnig sa leadership. You always teach us, no? Lagi pong tinuturo to ni Daddy that the church is a living organism. That's why it must grow and it must mature. Kasi living organism ang church. Amen po ba, Daddy? Kaya Yes. new commitment and new passion. And Yes. second, meron ka pa po Go ba ahead, sasabihin? go ahead. Second po na dapat nating maunawaan dito po sa proseso na meron po tayo, hindi po madali yung proseso, but we need to persevere. Kailangan po tayong magtiyaga, kailangan po tayong magtiis, o sometimes we need to sacrifice sa mga bagay-bagay na dapat po nating ginagawa bilang tagasunod ng ating Panginoong Kristo. As 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, it says, sabi doon, "Therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentarily troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Because I believe those people who are persevering and growing for the glory of the living God, the eternal life is waiting upon them. Yes. Walang tutulad doon, Daddy, doon sa mga hinintay po natin yun. If we keep growing and persevere doing what the will of the living God, dito po sa mundong ibabaw na ito, na po, naghihintay sa atin ang buhay na walang hanggan. Well, kasama sa paglago talaga ang pagiging matyaga. No, hindi naman agad-agad makikita na ikaw ay spiritually matured. Dadaan ka talaga sa proseso. Padadaanin ka ng Diyos sa mga proseso at padadaanin ka ng Panginoon sa iba't ibang proseso. Sometimes pagsubok, sometimes titignan ng Panginoon, are you willing to obey? That's right. Are you willing to submit? Lose of loved ones. Oo, are you willing to, give everything, surrender everything to God because you want to serve God and you want to obey the Lord? No, yung mga bagay na yan ay talagang kailangan nating maranasan sa ating buhay. Pangatlo, Sige pa. always be ready for shifting and change, no? There is always shifting. When you are going up or moving up and level up, there is always a shifting. There's a change. And when you are in the process of shifting, there is always change. No, may pagbabago. At sabi nga, pag may pagbabago, ay nako,
Hindi madali. Hindi madali. Hindi masarap. At hindi ganon ka-smooth True. pagbabago, di ba? O, nakita natin, dati ang dudumi ng ilog natin. No, pati dagat. O, pwede naman pala. Kaya rin naman ng mga Filipino na ilinisin ang mga ilog. Kasi ngayon, napakaganda ng mga ilog natin, di ba? I love to look the river now, yung Pasig River, ang going to Manila. I really love to see now. Dati noon, pag dumadaan ako sa Makati, sa Guadalupe, maamoy mo agad, lalo na pag summer, di ba? Yung amoy burak, amoy imbornal. Ngayon, wala ka nang maaamoy na ganun. No, why? Because, wow, natuto tayong maglinis. So, kasi willing tayo sa pagbabago. Willing tayo na magkaroon ng shifting. No? So, sa ating buhay, and Luke 21 verse 28 says, "Now when these things begin to take place, straighten up and raise your heads, because your redemption is drawing near." Yes. No? Mahalaga to na kinakailangan yung ating mga puso, yung ating mga buhay ay handa sa pagbabago. Amen. That's true po. So before we continue po to our program and episode po, let's read some comments. Ang init na po ng mga comments, ang haba ng mga comments ng iba. Shane Bakiring Tipsy says, "Too often Christians consider the act of salvation to be an intellectual decision and not a transformational one. But it is the same power of God that brings about your newfound faith and enables you to grow and mature. You can have consistent fellowship with your Creator, use His Word to move beyond spiritual stagnation and lead you. Be intention and aim for maturity in your journey." Okay, that's an English it's a real English, Ate Shane. Sabi ni Ate Reg Garcia Peronia, Mark chapter 8 verse 34, "And calling the crowd to him with his disciples said to them, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Yeah, ang ganda po. Ang Amen. ganda. I would like to shout out lang. Nakita ko kasi nanonood si Pastora Lalaine Palencia sa Qatar. Wow. Siya yung siya yung Pastora Lalaine. sa church nila ako Nagstay nung nasa Qatar at nag-preach ako, and you can feel the love of God. You can feel the move of the Lord Family talaga. in the whole family of Palencia. Yes. Okay, shout out po Pastora Lalaine. All right, from Qatar. So Patricia Eunice says, "Yes, life is a process. Kapag nakakaramdam ako ng panghihina at need i-rest, magsukat ako sa papel. Doon ko minsan sinusulat ang pakiramdam ko at doon ko din sinusulat yung dapat ko pa rin gawin. Like, mas pinipili mo ang word ng Lord than iparamdam sa iba na hindi okay at bigla na lang iba attitude. Salamat sa word of God na nagpapaalala sa atin." Yes, that's true. The word of God shapes us and changes our attitude and Ivis, character. Alisa Viaris, let us also ask God to give us teachable and understanding heart in every teaching of our teacher in spiritual. Yes, amen for that. Lelita Bandoy, Pastora Lalay from San Juan, Batangas, sabi po niya, "Devotion is an exciting moment with God. Kasi dito tayo nakakatanggap ng mga fresh revelation." That's true. Sometimes dito ipinapakita ng Lord ang mind niya. True again. Kaya you need to ready your pen and your devotion notebook to write down everything na ibinigay niya. Sa time na yan, nakikipag-moment tayo sa Kanya. Yes, that's true po, Pastor. Oo, naalala ko nung simula ako'y naging Kristiyano, pag nagdi-devotion ako, I have a lot of revelation, and that's why nung nagpapastor na ako, yung mga revelation na yun ay nagagamit ko sa preaching. Yung mga revelation, kasi ako sulat ako ng sulat because you need to write all the revelation of God para kapag nakalimutan mo, may babalikan ka. No? So, praise God. Praise God. Bago po kami manggising, paalala po to sa lahat. If you really want, and you have a call, you really want to be used by the Lord through pastors, kung hindi ka po nagdi-devotion, wala kang karapatan na maging pastor. That's it. If you are not making devotion, having time with the Word of the living God, at may desire ka maging pastor at nagpagamit ng pastor, wala ka pong karapatan. That's why you have to be a student of the Word so that you can teach also. Kaya ngayong gabi, Daddy, may babasahin ko lang yung sinasabi ni Jolina Tabo-Tabo. Share ko lang, nasa process din po kasi may mga bagay talaga
na kailangan mo munang bitawan para Yes, maranasan that's right. yung paggalaw ni Lord sa buhay mo. In short, bitawan mo yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa paglago mo. Amen. Willing ka dapat magpabago at magsimula ng panibagong buhay kasama si Kristo. Yes. Trust the process of God. GK moving. Amen. Praise the Lord for that. So ngayong That's gabi, very good. yes, that's nice po. So ngayong gabi, this is one of the episode that we really love in this program. Panahon na po para manggising po tayo. At ito ang mga ilang gigisingin po, excuse me po, ilang pong gigisingin natin sa mga Kristiyanong nagtutulog-tulugan at natutulog sa kanilang spiritual na So buhay. gisingan na! Panoorin po natin to. Gising! Basta ano? May Yossi ka ba dyan? Wala nga. Wala kang Yossi? Yossi tayo, bili ka na. Wala na. Bili ka. Mahal na pambili. So magkakaroon tayo ng ahon sa hirap live sa church natin. Baka meron kayong gusto i-invite para matulungan na rin natin. Ay, sila pa doon? Oo, si Kuya Marco. Ano? Ang gagawin natin dito, magtatampay na lang ba? Oo naman. Eh, ganda naman araw-araw. Ano na yan? Kung may sahod nga lang ang tambay, baka mayaman na tayo. Mag-apply tayo sa barangay. Mag-apply tayo. Oh, nandiyan na pala yung mga born again eh. Oo nga, Ay, no? mga banal yan, mga banal yan. Teka, usap tayo. Siya po si Kuya Marco yung tutukoy ko. Kuya Marco, may livelihood seminar po ang church. Gusto po namin kayo i-invite para makakatulong din po sa inyo. Sama ka na, marami doon. Sama na ba ako? Makukuha ng cellphone doon. May tutulong naman yan. Mababago ba estado ng buhay namin dyan? Ayoko dyan. Konting tulong lang naman yan. Alam mo kayo Marco, may magandang plano sa atin ng Diyos. Planong makakabuti at magdudulot sa atin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapatid, huwag mong manitin ang sitwasyon mo ngayon. Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap. Kasalanan mo kapag namatay kang mahirap. Kaya, huwag ganun! Ito ang minsang nakakalungkot sa ibang mga Kristiyano. And not only to those who are Christian, but even into those not Christian, ano? Yung pananaw, yung utak manok, sabi nga no? Utak sisi. Hindi nagiging utak agila. Kasi yung manok, hindi niya kayang lumipad ng mataas. Unlike the eagle can fly high. Yung manok, lumipad man yan at ibigay man yung pinaka-the best siyang pagaspas ng kanyang pakpak, mababa pa rin ang lipad. And most of the time, ang mga tao ganyan, no? Utak sisiyo, utak manok, no? Ito nga yung lagi kong sinasabi, di ba? Yung ipinanganak ang mahirap, hindi mo kasalanan yon, hindi po natin kasalanan yon. No? Pero, yung mamatay kang mahirap ka pa rin, kasalanan mo na yon. Because God gave us wisdom, God gave us knowledge, and God gave us knowledge and wisdom to create blessings. Amen. No, because God wants us to be blessed. So, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Yes, amen. So, ito po yung pinaka-stronghold ng tao, yung kanyang pananaw at prinsipyo sa buhay. Lalo tigit sa mga Kristyano, yung magpalayas ng masamang espiritu, second lang eh. Pero taon ang lalabanan po natin sa mga isipan na mahirap ang kaisipan at negative ang kaisipan. Tama po ba, Daddy? Oo, ang hirap i-encourage yung mga taong ang mindset mahirap, Mahirap na. No? Yung ini-encourage mo pa lang ang bato na sa'yo kagad negative. Ay, hindi. Oo, gusto Ay, mo hindi. siyang dalahin sa mataas na level ng pagpapala, pero ang kanyang kaisipan ay nandoon pa rin sa pagiging mahirap, napakahirap. Kaya po, mga kapatid, huwag Huwag ganun. Alicia, may leaders training pala mamaya. Handa ka na ba doon? Di ba? Kinakabahan ako eh. Nakakakabala naman kasi talaga eh. Pero ilang taon ka na ba dito sa church? 11 years na ako. Kasama ako sa children eh. Pati sa media, pati sa arts. Ang talagang dami mo na palang ministry.
Dahil kumpleto na kayo ngayon, nandito tayo upang magkaroon ng training para sa mga leaders, workers na nagtuturo na sa kanilang mga kagrupo. Okay, magbubulutan tayo. Ngayon, at ang nabunod ko ay walang iba kundi si Ate Alicia. Ate Alicia, yung topic na naka-assign sa'yo ay baptism of the Holy Spirit. Kaya ba? Okay. Ang topic natin ay patungkol sa baptism of the Holy Spirit. Sabi dito sa nakalimutan ko. Sabi dito, wait lang kung makita Pero alam niyo na yun. Wait lang hindi ko talaga siya makita Guys, pwede bang pera ako ng Bible? Yun naalala ko na sa Acts chapter 1 verse 8. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang... Sige po, palakpakan natin Panginoon sa buhay natin, Alicia. Ayan. Kaya dapat, bilang manggagawa at nagtuturo na sa ating mga kagrupo, dapat alam natin yung mga salita ng Diyos sa binabahagi natin. Sinabi nga sa salita ng Diyos, sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsumikapan natin maging karapat-dapat sa Diyos. Manggagawang walang dapat kahiya ang nagtuturo ng katotohanan. Kaya naman, hindi lang tayo dapat nag-glow up physically. Dapat nag-glow up din tayo spiritually. Kaya naman, wala na mo! Eto, ano masasabi mo dito, kuya? Maraming ganyan, Daddy, sa loob ng church. Yung tipong tumagal na ng taon, pero yung spiritual hindi pa rin lumalago. Amen po ba? So again, ang paglago po ng spiritual or spiritual maturity never happens sa pagtagal po natin ng taon. Kasi ang paglago ay hindi dahil lagi kang nasa loob ng church. Kasi pwedeng kaya lang nasa loob ng church sa barkada. Pwedeng nai-enjoy niya yung pagsasama-sama sa loob ng church. But spiritual maturity ay makikita mo sa kanyang pamumuhay. Sa bunga, Daddy. At sa pamumuhay niya. Kasi kung ano yung ibubunga ng pamumuhay niya, kapag kami alam na salita ng Diyos yan, makikita talaga yan, hindi pwedeng hindi. So, wag nating, alam nyo, kasi minsan parang familiar lang tayo dahil yung mga nangyayari, ganito. Right. No, pero wala namang alam talaga. Kaya kapag kahinampas ng pagsubok, wala. Totally plakda. Bakit? Hindi rooted sa Word of God. Yes. Na-rooted saan? Sa barkada. Sa barkadahan sa church, yung dikitan sa church, yung kwentuhan ng kapatiran, yung kainan, yung outing, no? Nabawasan nga no, nagkaroon tayo ng pandemic. No, but these things are things that you will see, you will observe inside the church. Kaya lagi ko sinasabi, kapag ang isang Kristiyano, di ba, nasa church at patuloy na gustong lumago, huwag kang mamihasa na laging mayroon kang kadikit na nagpapalakas sa'yo. That's right. Kailangan mong tumayo na ikaw mismo ay malakas, rooted sa Word of God. Kasi hindi habang panahon, meron kang kasakasama na maraming alam na salita ng Diyos. Hindi lahat ng oras, meron kang katabi na rooted sa Word of God. So pag dumating yung panahon na nandun ka sa sitwasyong yon at wala kang katabi na rooted sa Word, ay nako, plakda ang pananampalataya mo. Kaya wag na wag tayong aasa sa mga ganon, sa mga familiarities. Yes. Some, Daddy, di ba, yung iba nga, mga matatagal na sa church, yung iba, some of them, they know the words, pero they don't live the word. Yun naman yung ibang problema ng dito po sa spiritual maturity. Karamihan, maraming magagaling magkabisado, galing mag-recite. That's good po, that's good. Hindi po yun mali. Pero again, ang labanan po lagi, it's how we translate or apply the Word of God sa buhay po natin. It's not just knowing, but applying the Word of God. By living the Word of God, yun po ang nagsisilbing spiritual maturity na meron po tayo. It is good to memorize the Word of God. It is good for us to read and memorize the Word of God. But,
hindi doon natatapos. True. Sa memorization. That's right. Pagkatapos nating i-memorize, dapat may application. That's right. Na kung saan makikita sa buhay natin kung ano yung ating nalalamang salita ng Diyos. Kaya nga, mapupuna natin kapag ang isang Kristiyano ay walang alam na salita ng Diyos, ang babaw. Makikita mo kahit ano pang sabihin, pag kunwaring strong, kahit kunwari malakas siya, active siya, pero pagdating ng labanan, bumabagsak. Sabi nga natin kanina, kung yun nga nagde-devotion at nananalangin, minsan bumabagsak pa. Eh di lalo na doon sa mga hindi at walang alam na salita ng Diyos. Kaya, huwag ganon. Gising! Meron palang may sinasabi pala ni Pastor na kailangan daw nating mag-practice ng pang-altar. Ayun nga pala bro, meron nga pala sinasabi si Pastor. Ano kayong maganda, yung powerful? Yung powerful na pwedeng pang-altar. Naalala ko na. Yung You Are God ng GK, yung pinapapractice sa atin ni Pastor. Oo nga bro. Yung You Are God. Pang-altar ko. Naalala ko na. Yung You Are God ng GK, yung pinapapractice sa atin ni Pastor. Oo nga bro. Yung You Are God. Pang-altar ko. Ano nga bro ang chords nun? Bro, ang tagal-tagal na natin tinutugtog yun. Pinapasulat pa nga natin dyan yung mga chords sa notebook eh. Siguro tinatamad ka lang, no? Anong tinatamad? Ang dami-dami yung pinapatugtog sa atin, matatandaan ko pa ba yun? Kapatid, relate ka ba? Huwag ganon! Eto. Yeah, masaya yan, Daddy. Oo, kasi minsan, okay naman sa skills eh. Talagang grabe tumugtog, grabe kumanta, very improving in terms of talent, very improving, nagle-level up sa pamamagitan ng pag-awit, pagtugtog. Pero ang problema, naiiwan ng spiritual growth. So, yung katuruan na narinig nyo, di ba? O narinig natin mula kay Dr. Edna Baluran. The anointing and skills need to be balanced. No? Kailangan, pag anointed ka, dapat okay din yung skills mo. O pag may okay ang skills mo, dapat anointed ka rin. So gusto ko po matawa, may nagko-comment po ng pangalan. Pinapangalanan po sa comment. mahusay yung nagko-comment. Shoutout to you sa nagko-comment. But anyway, yan po, totoo po yan. Excellence is one of the mark of our God. Tama po ba, Daddy? Characteristics of our God is excellence. So yung skills dapat po nagle-level up. Daddy, you know the story that I have. Na po, yung boses po ni Kuya, wala sa tono. Pero I try my best, yung spiritual, okay na eh. Na po, pero nag-ipon po si Kuya ng 12,000 para lang itono yung boses po niya. Sabi ko nga, nagkamali ako ng hiling sa Panginoon. Dapat pa lang pinag-pray ko, gumanda talaga yung boses ko, hindi lang itonono. No? Kasi ang Diyos po, specific siya. Marami, no? May marami, Daddy, nagle-level up sa Mobile Legend. Pero dun sa skill ng pagtugtog ng gitara, G-A-G-A ang unang nalaman. Hanggang ngayon, G-A-G-A pa rin. Oh, my. Di ba? Na po, key of D ang unang natutunan. Hanggang ngayon, key of D pa rin. Jetong hanggang ngayon, Jetong. Pero sa Mobile Legend, nagle-level up. Oo. Ako, sa pagdating sa tugtog, di ba? Ako kasi mga basic lang ang alam ko. Nung bago ang church, ako taga-tugtog, nagkakapuspusan na. Ngayon, pag tumugtog ako, tinatawanan na nila ako. Kasi nag-level up na yung kanilang mga skills in terms of using the instrument, playing the instrument, and singing with Lord. No? Kaya, but most of all, ang lagi po namin binibigyan ng diin sa loob ng church is the anointing. Because the anointing can break the yoke. Yes. The anointing can break the works of the enemy. So kapag ikay tumugtog at walang anointing, walang dating yan sa kaaway. Pero kapag ikay tumugtog at
may anointing, kagaya ni David, naglalayasan ng masamang espiritu. Kaya naman makikita mo, may mga musicians sa church na feel na feel tumugtog, feel na feel kumanta, pero walang dating, parang entertainment lang. Pero, meron tayong makikita na pag tumugtog, pag umawit, hindi man ganun kagaling, pero ang anointing gumagalaw. At makikita mo ang mga tao bumababa ang presensya ng Diyos sa mga tao. Yes, opo. Amen po. Again, wag niyo po ma-misunderstood si Daddy na hindi lang katulad ng sinabi niya kanina, baka may mga nakakapanood lang po. Again, balance po ang sinabi ni Daddy. Anointing and skills must be balanced. Kailangan magkasundo po yan. Because excellence is one of the characteristic and traits of our God. Dapat, He deserve excellence. Sa pagtugtog natin, sa pag-awit, sa lahat ng ginagawa po natin, dapat lagi po tayo nagle-level up to our skills. Ang saya ng comment section po natin talaga. Talagang nagpapangalan sila na po pinapangalanan nila. Daddy. So, kaya tandaan natin mga kapatid, dapat po ang anointing at ang skills ay balance. Amen. Pag ang skills mo'y magaling, dapat magaling ka rin sa anointing. Kaya, huwag ganon. Gising! Naniniwala talaga ako dun sa sinasabi kanina ni Pastor sa preaching. Papalaguin tayo ng Panginoon, kaya kailangan natin mag-evangelize, magturuan at magtutukan. Oo nga, gawin natin yan. Tsaka follow up din natin yung mga hindi na nakaka-attend. Umpisahan natin sa taas. Grabe, nakaka-excite yung gagawin ni Lord. Alam natin na papalaguin niya tayo. At tsaka, kabataan pa lang, punong-puno na yung church eh. Kaka-excite! Paano nga natin gagawin? Pandemya nga, di ba? Mamaya mawa ang patay ng virus dyan. Tsaka social distancing pa din, no? Asan ang mga pananampalataya nyo? Gamitin natin ang pandemyang ito bilang pagkakataon upang tayo ay lumago. Hindi para tayo ay ma-stagnant. Tandaan! Ang pananampalataya na walang kalakip na paggawa ay patay. Kaya, huwag ganon! Ito, medyo makatotohanan to, Daddy, no? Karamihan ngayon, they lost their faith to the Word of God, dun sa mga sinasabi ni Pastor, through the Word of the Living God also, na akala nila hindi lalago, napigilan sila ng pandemic. Yung iba, tinamaan din ng pandemic, nawala na yung pananampalataya nila sa Panginoon at sa salita ng ating Diyos na buhay. Actually, pandemic right now ay hindi pwedeng sabihin na ang mga Kristiyano ay hindi lalago. Actually, ang pandemic ngayon ay pwede nating magamit para lalo tayong lumago. Bakit? Kasi we have online services. Yes. We have a lot of preaching that we can hear in terms of our faith. Medyo mamimili nga lang tayo ng pakikinggan natin. Kasi may nangangaral ngayon na ang salita ng Diyos ay ang Biblia, di daw salita ng Diyos, at mas grabe daw ang revelation sa kanya kaysa sa Bible, no? Di siya na. No, at hindi na daw kailangan manalangin. So kaya pagka ganun po yung mga nangangaral, wag na lang tayong makinig. No, ilipat natin, wag na nating bigyan ng pansin. So, but you can grow para sa atin, di ba? Ngayong panahon po ng pandemic, simula nung nakaraang taon, actually, nanganak ang church. Amen. Nanganak ng church ang church. At lumalago sa bilang. No, kaya hindi ho natin pwedeng sabihin na ang pandemic ay nagiging dahilan para hindi tayo lumago. Actually, kahit na hindi na pandemic, kung hindi mo bibigyan ng panahon ang paglago mo sa pananampalataya mo, hindi ka pa rin lalago kahit hindi pandemic. Totoo. Kaya wag nating ikatwiran ng pandemic kasi
Ngayong pandemic, marami tayong time para mag-pray, marami tayong time para magbasa ng Bible, marami tayong time para mag-meditate ng Word of God, marami tayong time para makinig sa mga pangangaral ng mabuting balita. Kaya dapat lumalago tayo at hindi tayo nagiging bansot sa ating mga pananampalataya. Yes. Actually, yung pandemic po, it is a test of our faith. Talagang kung may pananampalataya tayo sa Panginoon, it's also a privilege for us, opportunity para maipakita talaga yung pananampalatayang meron tayo sa Panginoon. Tama po ba? Right. Kasi through testing, doon natin makikita yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya dapat hindi po tayo nawawalan ng pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Kaya, huwag ganon! Gising! Nasaan na ba sila? Anong oras na? May meeting pa tayo ah. Baka po may dinaanan na naman. Nagtatamboy po kasi yung dalawang yun eh. Ah, baka nga. Oo, eto na pala si Sheena. Kamusta Sheena? Okay ka lang? Okay lang. Nasaan yung dalawa? Anong oras na? Ay, ako sorry po na po. Okay lang, sige. Wait lang po, alis muna ako may kukunin po. Ano kita rin eh? Ate, bakit dito po sa ating Sheena? Kanina po, tinawag namin, hindi niya kami pinansin. Nirapan pa kami. Baka may pinagdadaanan lang, hayaan mo kakausapin namin. Ikaw na lang yung kumausap, total close naman kayo, Sheena. Sige po ate. Please, yung dalawa nagsumbong sa akin. Ano naman yun? Sinungitan mo daw sila. Naku, kung masungit ka noon, dapat approachable ka na ngayon. Dapat graduate ka na dyan. Kasi di ba nga, sabi sa salita ng Diyos, sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man yung nakipag-isa kay Kristo, ay siyang bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, siya'y bago na. Ito ang isang bagay na nakakalungkot sa isang mananampalataya na tumatagal na sa mananampalataya o matagal nang nag-church pero walang pagbabago. No? Alam niyo ho, mahalaga ang pagbabago. Mahalaga ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin because when we accept Jesus as our personal Savior, ang unang mangyayari sa atin ay magkakaroon tayo ng bagong buhay. Yes, amen. So meaning, dun pa lang sa unang pagtanggap mo kay Jesus, may pagbabago na agad nangyari. No? At kasunod nun, yung mga babaguhin pa sa'yo na ididil ng Panginoon sa mas malalimang pang pagdidil, yes, ay isusunod ng Diyos yun. So kung hindi ka mababago at hindi madidil yung dapat mabago sa iyo, teka muna, mukhang may dapat kang ayusin sa buhay mo. Yes, marami daddy nagmumulto sa kanilang mga nakaraan because they don't really want to surrender everything sa buhay nila. At ang iba naman po, because sometimes emotionally they return dun sa mga struggles nila, intellectual, they return and return in their old form. It is all because hindi nga nila ibinibigay talaga kung ano ang dapat na para sa Panginoon na hinihingi na ng Diyos na isuko nila sa kanilang buhay. Tama po ba, Daddy? O kasi kadalasan, ang ibinibigay lang sa Panginoon, yung gusto niyang ibigay. Yes. Pero pagdating dun sa ayaw niya, nananatili pa rin. So mga kapatid, kailangan po natin, kung kinakailangang magpadurog tayo sa Diyos, kung kinakailangang magpaayos tayo sa Panginoon, pabayaan natin na ayusin tayo ng Panginoon. Pabayaan natin na ang Diyos ang siyang gumawa sa ating mga buhay at ma-encounter natin ang Panginoon doon sa ating mga kahinaan. Yes, para meron talagang ganap na pagbabago na mangyari. Ang pangit naman po na kung ang tagal nyo na sa pagiging buhay Kristiyano at wala pang pagbabagong ganap na nangyayari sa iyong buhay, mukhang hindi yata dapat yon. At mukhang questionable yata yon. Kaya nga po, dapat tayo ay magbago. Amen. Hindi yung tumatagal sa loob ng church pero walang pagbabago. Yes. Kailangan habang tayo'y tumatagal sa church,
magkaroon tayo ng pagbabago sa araw-araw. Sabi nga, ang buhay Kristiyano dapat pagandahan ng paganda, pagwapo ng pagwapo, paayos ng paayos, payaman ng payaman. Kaya, wag nga gumawa ka. Gising! Alright, so sobrang init na po ng mga comment section nyo ngayong gabi, and this is a serious matter to everyone na nakikinig po ngayon. Ito pong episode po natin, if you're going to understand it and hear the word of the Lord right now, I believe something is happening sa atin pong kalagitnaan. Dalawang bagay lang po yung iiwan ko po, no? Enable for us to be matured and to level up and move up. First, John chapter 12 verse 24 to 25, ang sabi doon, a kernel wheat, when it falls down and it dies, then that's the moment it will bear fruits. 1 Corinthians chapter 3 verse 7 up to verse 11 if I'm not mistaken, verse 5 to 7 if I'm not mistaken, sabi po doon, si Apollo nagdilig, si Pablo ang nagtanim, pero sa Diyos nagmumula ang paglago. Ang paglago, I believe, ang moving up po, ay it's just a natural to a Christian. Pero may dalawang bagay pong dapat gawin na maging response ng Kristiyano upang ang paglago ay mapangyari. Sapagkat ang paglago, Diyos lang po ang makakagawa niyan. Kaya maraming discouraged. Maraming nadi-discourage. Bakit? Kasi they want to change their lives. But we could not change our life. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili natin. Dalawang bagay for us to moving up, according to John chapter 12, verse 24 to 25, and 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7, una po, we have to die to ourselves. Kailangan mamatay po tayo sa ating mga sarili. Ito ang laban ng totoong Kristiyano. Kung gusto mong lumago, you have to die to yourself. No longer we live in this life, but Christ live in us. We are crucified with Christ. We no longer live, but Christ live in us. Then, pangalawa po, we have to surrender totally unto the Lord. Hindi yung surrender na gusto lang natin, pero yung pagsuko talaga, sapagkat doon sa pagsuko natin, doon lamang ang Panginoon makakakilos po ng husto sa ating mga buhay. Not our will, but the will of the living God. So that's why let us surrender ourselves to the Lord, to the Holy Spirit. Again, death to ourselves, die to ourselves, and surrender before the Lord. Oh, napakahalaga no. So ngayon pong gabing ito, meron lamang po akong gustong bigyan ng diin. Una po, mahalaga na itanong natin sa ating mga sarili, totoo ba na isinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon? Kasi baka naman, kaya hindi ka nagle-level up, kaya hindi ka nag-moving up, kasi nga, hindi mo pa talagang isinusuko ang buhay mo sa Panginoon. Napakahalaga yon. Napakahalaga ng pagsusuko ng buhay natin sa ating Panginoon. Diba? Ano ang sabi ng Matthew chapter 16 verse 24? Ano sabi doon? Ang sino mang nagnanais sa sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. No? So kailangan nating magpasakop. Kailangan nating ipasakop yung buhay natin sa Panginoon. Hindi lang panay saya-saya. True. Hindi lang panay tawa-tawa. Hindi lang panay outing-outing ng church. No, mahalaga po na ang ating buhay ay ipapasakop natin sa ating Panginoon. At anumang bagay na kinakailangan natin na isuko ng totohanan sa Panginoon, ay ganap nating isuko. Sapagkat pag inisuko na natin yan sa Diyos, I tell you, lalago ka sa pananampalataya mo. Magle-level up ka, magmo-moving up ka, at makikita mo ang galaw ng Diyos sa buhay mo. Sama-sama po tayong manalangin ngayong gabi. Let us pray because I believe everyone is ready for their moving up and level up of their faith. Let us pray. Father in heaven, as your word says, na ang paglago ay nagmumula sa iyo. Today, Holy Spirit, continue to search each one of us mula sa mga nanonood, mula sa amin dito, hanggang sa mga viewers po namin. Right now, you know us very well.
Today, this is what you want to each one of us. Unang-una, mamatay kami sa aming mga sarili. Pangalawa, isuko namin ng totohanan at buong-buo ang aming mga pagkatao at ang aming buhay sa iyo. Today, if we really want to experience this moving up in this level up of our lives, today, we give to you our lives. We are here for you. We're living for you, Holy Spirit. Make our steps be purified. Make our steps be sanctified, O God. Let every thoughts, let every emotions, let every action be pure unto your sight, O God. Sapagkat alam po namin, as John chapter 6, it says, human effort can do nothing. So today, it is all about your Spirit. Holy Spirit, take your place right now. Move and touch each one of us right now. As we surrender to you, as we give our lives to you, we can sense and we can feel your anointing and your moving up in our lives. We give you glory, we give you honor, we give you worship for your mighty touch today. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen and amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa gabing ito at maging dun po sa mga taong nag-send ng mga stars. We appreciate all your stars that you send in the ministry. So maraming salamat po. Before we end, Daddy, kasi nakalimutan natin, maraming song request last week. May part 2 pa naman po yan. We will try our best kasi ang bilis po ng flooding. We thank you sa mga nag-send po ng request. Sa mga hindi po namin napagbigyan, meron pa naman pong mga ulit. We will try our best na magawa po natin ang lahat ng bagay. Again, we just wanna thank you for supporting this Gising Kabataan Live, GK Live po na meron po tayo. Amen. So, lagi nyo pong tatandaan, tuwing Martes ng gabi, alas 7. Yes. Kami pong mag-ama ang lagi nyong makakasama dito lang sa Gising Kabataan Live! Kabataan na tayo'y magbago na. Bigay ng Diyos sa buhay ay huwag na sayangin pa. Limutin ng droga, laksugan, sigarilyo, pagkat pinababong